Ang Islam, sabi po sa mga isyo, hindi po tama ang Islam. Islam is wrong according to the issues, according to the main issue. Islam is not a true religion, or is not right religion. It's not a religion from God according to them, because Islam came late. Why came late? They said, oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam born after the birth of Jesus Christ. Jesus Christ, after the birth of Jesus Christ, came Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesus came first. So they said in conclusion, Christianity is older than Islam. Christianity is older than Islam. So, because una po ang Christianity, mali ang Islam. Because Christianity is ahead, therefore, Islam is wrong. This is the issue. So, I'm asking also, I will repeat, I'm asking, which came first? Judaism or Christianity? Came first Judaism or Christianity? They said Judaism. So, therefore, Christianity is wrong. Which came first? Tama ang Buddhism. Dahil mas una sila sa Christianity. Tama ang Hinduism. Ano? Alam ba niyo yung Hinduism? Hinduism, they worship animals. They worship bakara, cow. They worship snake. They believe the incarnation, reincarnation. This is Hinduism, reincarnation. That human being, the same numbers of before. Why? They die and only reincarnate. So we Muslim, we don't believe this. So, is Hinduism right? It's correct religion because Hinduism came first prior to Christianity. Christianity came late. Hinduism is ahead. Okay, that's the logic. If we write the same logic. So, kung mayroon po dito mga Romano Katoliko, okay, may Romano Katoliko ba? May regalo ako dito. Mayroon akong t-shirt. Sino pong Romano Katoliko dito, sir? Mayroon akong ibigay na t-shirt. T-shirt. Basta Romano Katoliko. Handa mo ito. Sino po ditong Romano Katoliko? Bigyan ng t-shirt. Yun lang ang tanong namin. Pag ginano niya, bigyan na siya ng t-shirt. I'm asking, who is a Roman Catholic? Whether you are a Filipino or non-Filipino, if you are a Roman Catholic, raise your hand, we will give you a t-shirt. Wala. So, sino po dito ang born again? Born again. Siguro yung mga Pilipino dito, may relihiyon naman din siguro. Sino po ang Iglesia ni Cristo? Bibigyan po namin regalo. Walang Iglesia ni Cristo. El Shaddai. Wala rin. Sige, mga freelancer siguro. Mga freelancer. Okay. Dito tayo ngayon, tatalakayin natin ngayon, ano ang una? This is part 2. Today is January 23? 24. 24, ha? 24 ngayon, daguhoy? 23. 23. Enero 23, 2000, 5. 15, 2005. Mahirap yun, Espanyol, Kaya Tagalog mo, ang hirap eh. Yung 2015, Tagalog mo nga. 2,000. Sabi nga lang ito. Hindi mo na, Bisaya ka rin. Pareho na tayo. Mahirapan tayo sa saliri nating lingwahe, no? Sabi nun, 2015. Madali, no? 2015. Pero Itagalog. Itagalog nga, brother. 2015. 2,000. 15. Ibigay mo nga regalo, bigay mo. Yung isa, ibigay mo sa isa. Okay. Okay, brother. Pasensya na, Bisaya, hindi Tagalog. So, sa ngayon, we are here in Souk Asiri, Qatar. Okay? January 23, 2015. Ang tatalakayin po natin, ano po ang una? Saan po ang nauna? Islam or Christianity? Very simple. Ang sagot ko dyan, very simple. Kung ang kaharap ko ay Romano Katoliko,
tatanungin ko siya, papatunayan mo, Brother Romano Katoliko, na ang dala ni Jesucristo, Romano Katoliko, una kayo. Kung ang dala ni Jesucristo, Romano Katoliko, Romanism ang dala ni Kristo, una po ang Romano Katoliko. Kung Sabadista naman ang kaharap ko, sasabihin ko sa Sabadista, papatunayan nyo, mga Sabadista, na ang dala ni Jesucristo, Seventh-day Adventist. Papatunayan nyo sa Biblia. Okay? Kung ang kaharap ko naman ay Iglesia ni Cristo, tatanungin ko rin ang Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo nga made in the Philippines, sabihin ko rin sa kanila, papatunayan nyo sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang dala ni Jesucristo. Una ang Iglesia ni Cristo. Whether Jehovah's Witness, Baptist, Methodist, Mormon, papatunayan nila na ang dala ni Cristo, yun ang dala nila. Una sila. Pero litas, bago sa atin, tatanungin muna natin ang mga Kristiyano. Dahil ang daming grupo ng mga Kristiyano eh. Dami-daming grupo. Tatanungin ko ang mga Protestante, kabilang may religion before when I was Seventh-day Adventist. Ang mga Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Methodist, payag ba sila na ang dala ni Cristo, Romanism, Romano Katoliko, ang dala ni Cristo? Papayag ba itong mga Protestante na ang dala ni Kristo ay Romano Katoliko? Tawa sila. Tawa yan. Tawa. Lahat ng Protestante. All the Protestants will laugh. They will become the laughing stock Roman Catholic if they will say ang dala-dala ni Jesucristo ay Romano Katoliko. Lahat ng Protestante, tatawa sila. There's no. Hindi Romano Katoliko. Romano Katoliko, imperno yan. Satanic yan. Paganism yan. Yun ang allegation nila. Tatanungin ko naman din ang Romano Katoliko. Kung may Romano Katoliko, papayag po ba ang Romano Katoliko nga sasabihin na ang dala-dala ni Kristo ay Seventh-day Adventist? Papayag ba ang Romano Katoliko sasabihin na ang dala-dala ni Kristo, Baptist, Methodist, Mormon, Jehovah's Witness, ang dala ni Kristo? Or we say Protestantism ang dala ni Kristo? Does the Roman Catholic will agree with that allegation? Sang-ayon ba ang Romano Katoliko na ang dala-dala ni Kristo, Protestantism? Hindi. In every religion in Christianity, there are thousands of religion in Christianity. Both of them will disagree and they will claim, our religion ang dala-dala ni Kristo. Now, ang Islam will join. Makisama tayo ng mga Muslim sa argumento. Dahil mahilig din tayo ng paraiso. Sino bang hindi gusto sa paraiso? Tayo mga Muslim, sasali tayo sa argumento. Okay. Kasi ang allegation nila, una ang Christianity. Very simple. Kung ang dala-dala ni Kristo ay Christianity, una po ang Christianity. If Jesus Christ brought Christianity, He was introducing Christianity during the time of Jesus Christ, I agree. Una po ang Christianity dahil ang dala-dala ni Kristo ay Christianity. Pero saan po sa Biblia? I have here King James Bible, Roman Catholic version. I have the different version, the today's English version. I have different version. At least I have here 4 versions of the Bible. Saan po mabasa sa Biblia na ang dala-dala ni Kristo ay Christianity? In fact, nag-research ako talaga kung si Jesucristo po ba ay nagdala ng Christianity? Okay? Ang karamihan nga quotation ng mga iglesia ni Kristo, ang mga Romano Katoliko, walang iba kundi ang Mateo 16:18. Basahin natin dito. Kung may iglesia ni Kristo, alisto nito Kung mga Romano Katoliko, alisto din. Pagbasa, Mateo 16:18. Babasahin natin dahil ito po ang kanilang ginagamit na batayan na ang dala-dala daw ni Kristo ay Christianity o Romano Katoliko. Babasahin natin. Sa 18, Mateo 16, versikulo 18. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato, ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at
ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa English, sinasabi dito sa English, batahin natin English. May English dito. And I say also unto thee, you, Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pedro daw. Iglesia daw. Ano bang iglesia? Kung babasahin natin ang iglesia, look at the dictionary. Ang Biblia, the New Testament, saan po galing ang New Testament? Galing po sa Greek. I research in Greek sa Mateo 16, 18. Tinitingnan ko po sa Greek kung ano po ang Greek sa tinatawag na iglesia. Sa Greek po, tinatawag na ecclesia. In Greek, ecclesias, ecclesia, ecclesian. Okay? Ano ba ang ecclesia nga ginagawang iglesia? Relihiyon po ba? Ang pinatayo ni Kristo ay relihiyon po ba? Hindi. Ang pinatayo po ni Kristo ay grupo, simbahan. Sabi, kung babasahin natin ang mga dictionary at mga encyclopedia, ang tinatawag na ecclesia, meaning a building, a church, or group of religious people. Hindi pala relihiyon ang pinatayo ni Kristo. Pero bakit inaangkin ito nga relihiyon? Nga Romano-Katoliko ang pinatayo ni Kristo. Wala namang mabasa nga Romano-Katoliko eh. Wala ring mabasa na iglesia ni Kristo. So, ang tanong dito, paano ngayon si Kristo? Kung hindi dala-dala ni Kristo ang Christianity at hindi siya nagpatayo ng Christianity, sino po ba ang nagsabi nito? Mga Muslim po ba? Tingnan natin sa aking research. Mayroon akong research kung si Kristo po ba talaga ay nagsalita ng Christianity. Mayroon ako ditong research galing po sa mga Bible scholars. Okay? Dito sa Cambridge Bible. Cambridge Bible. Kilala ito na komentaryo sa mga Biblia. Christian scholars ang gumawa nito. Sabi dito, I quote, "And the disciples were called Christians first in Antioch. It is most probable that this name was given them by the heathen in ridicule." Ito daw pangalan na Kristiyano ay ginamit ito ng mga heathen. Anong heathen? Yung mga taong pagano, yung walang mga relihiyon. It continues in ridicule. Ibig sabihin, para tatawanan lang sila. Tatawanan lang sila. The disciples of Jesus never give it to themselves. Sinasabi dito na ang mga disipulo ni Jesucristo ay hindi nagpangalan sa sarili nila nga Kristiyano. The disciples of Jesus Christ never addressed themselves to be Christian. Mayroon naman din ako, another naman ito, Bengel's Genomon of the New Testament. Another Bible commentary sa Biblia. Ang Christianity to ba, tinuturo ng mga disipulo? Ang Christianity po ba ay salita ni si Kristo? Lumabas po ba ang Christianity sa mga disipulo? Apostoles ni Kristo? Or ang Christianity po ba dala-dala mismo ni Kristo? Ang pasabihin natin, mga scholar po ng Biblia ng mga Kristiyano. Sabi nila, this is Bengel's Genomon of the New Testament. Sinabi do, whereas heretofore, they had been called Nazarenes and Galileans. Tinatawag sila daw na Galileans and Nazarenes. The name Christians, ang pangalan na Christians, as the name of Christ itself, though noble itself, was odious in the estimation of those without. Nasabi daw nga ang pangalan na Christian, ginagamit ito na as odious. In English, odious. Hindi ko naintindihan itong odious dahil mas malalim na English. So nag-research ako kung ano ang odious sa English. Anong ibig sabihin ng odious in English? So pumunta ko ni Merriam-Webster. Anong ibig sabihin ng odious? Sinasabi ng Merriam-Webster, causing hatred, a strong dislike,
Ha? Tinatawag yung causing hatred, makapainit. Ha? Makapainit. Ha? And strong dislike, kung nandidiri ka. So, ginagamit ang pangalan ng Christianity sa mga tao na hindi Kristiyano, parang nandidiri sila. Para bang yung Kristiyano pa ako, pag nakakita ko ng Muslim, yung Kristiyano pa ako, mga muklo, muklo. Muklo. Iba naman, murus, murus. Murus. Ang iba naman ngayon, mas grabe na ngayon. Mga terorista, mas grabe na ngayon. Mga terorista. So, ang pangalan na Muros, hindi maganda para sa mga Muslim. At hindi mga Muslim ang nagbinyag nito. Muklo, hindi rin mga Muslim nagsabi na kami ay mga muklo. Mas lalo lang terorista. Hindi rin mga Muslim nagsabi na kami po ay mga terorista. Okay? Pero yung pangalang Christianity, ginagamit ito sa mga taong hindi mga Kristiyano para pala to ridicule or odious. Ang odious ang ibig sabihin, causing hatred, a strong dislike. Hindi disipulo ang gumagamit, hindi si Kristo ang gumagamit sa salitang Christian or Christianity. Punta naman tayo dito. Saan ito mabasa? Mabasa ito pala sa Acts 11:26. Okay? The disciples, I quote, the disciples were called Christians first in Antioch. Unquote. Saan ito mabasa? Acts 11:26. Sinong nagsabi nito? According to the Elcott's Commentary for English Reader, another group of scholar, another Bible commentary, mga Amerikano, or we say Westerners, okay? Sinasabi nila, the term Christian, for we're called is not the word usually surrendered. Hindi itong Christian ginagamit sa kanilang sarili. Better perhaps got the name of Christians. The Emperor Julian knows the tendency to invent nicknames as a form of satire. Inimbento po ang pangalan daw ng Christian, inimbento as a form of satire. Ano satire? Alam niyong satire? Ang satire, ano ba dito? Ang satire, kasi ito, bihira itong English. Tiningnan ko rin ang dictionary kung ano po ang ibig sabihin ng satire. Okay? Ayon sa Merriam-Webster, ang satire, a way of using humor to show someone of something is foolish, weak, bad. Ang ibig ba lang sabihin, ang salitang Kristiyano or Christianity, ginagamit ng tagalabas bilang foolish, kagaguhan, weak, mahina, bad, masama. So, ginagamit ito noong unang panahon. Another thing, another pa dito. Dito tayo sa McLaren's Expositions. Bible Commentary, ang pangalan ng Bible Commentary. Naggawa sila ng komentaryo sa Acts, mga gawa, 11:26. Nagsasabi po dito, sabi nila, so it has been with the name Christian. It was given at the first by the inhabitants of Syria, city of Antioch. They would not fit into any of their categories, and so they had to invent a new name for them. It is never used in the New Testament by Christians about themselves. Ang ibig sabihin, very clear, na ang salita palang Christian, ay hindi ginagamit sa New Testament. Hindi. So, madaling istorya, ano ngayon? Ano pala ang relihiyon ni Kristo? Kung si Kristo ay hindi nagdala ng Christianity, ano ang relihiyon ng dala-dala niya? Dahil ang mga scholars ng Bible nagsasabi na ang mga disipulo ay hindi nagsalita ng Christian. Walang word Christian sa kanilang bibig, ang mga disipulo. Including Jesus Christ, wala rin ang salitang Christian. Kung ang tanong ngayon, kung hindi man pala Christianity, ang dala-dala blahaw ni Kristo, ano ngayon ang dala ni Kristo? Kung sa lunggo pa? Kan taon ta? Wala. Waigid. Kung sa ilunggo pa, waigid mo. Pero, sa Islam, ang dala ni Kristo, kantahan natin ang Quran. Quran ang pasabihin natin. Kung ano talaga, ang Quran, basahin natin kung ano ang dala ni Kristo. Dahil ang Biblia mismo, at ang mga scholars nagsabi na ang Christian, hindi dala ni Kristo. At mga disipulo, hindi. Okay. Dito tayo ngayon. Titingnan natin sa
Quran ang mga disipulo ni Kristo kung hindi sila nagsasalita na sila ay Kristiyano ayon sa Biblia at ayon sa mga Christian scholars? Ano pala ang dala-dala? Ano pala sila ang mga disipulo ni Kristo? Pasagutin natin ang Quran kung ano sila, sino sila. Okay. Quran chapter 5. Maghanda kayo ha, kasi kayo ngayon natapos na ito. Oo. Abdul Karim, kayo si Khalid, maghanda kayo. Okay. Tingnan natin ngayon Quran chapter 5 verse 111. Pasabihin natin si Allah ang Quran kung ano ang mga disipulo ni Jesucristo. Okay? Sinasabi dito sa Tagalog, at ng aking Allah ipagkaloob sa puso ng Hawariyon, mga disipulo na mananampalataya sa akin at maniniwala sa aking sugo na si Jesus. Sila ay nagsasabi, kami ay sumampalataya, kami ay mga Muslim. Grabe, sinasabi na pala. Mga Muslim pala itong, sinasabi ng kami mga Muslim, at kami sumasaksi at tumatalima na kami ay mga Muslim. Ito'y translation. Sino nag-translate nito? Abdul Latif Eduardo Arceo. Baka sa translation lang yan. Punta tayo sa ibang translation. Okay? Mga Muslim pala eh. Mga Muslim pala ayon sa translation doon. Tingnan natin dito sa ibang translation. Okay. Baka nagkamali lang yon. Kung ano pala, imagine Muslim pala yung mga disipulo ni Kristo. Okay? Mas maganda talaga magsaliksik na, no? At makinig tayo. Okay? Titingnan natin. Okay. Dito. Dito naman ibang translation. Kaninong translation ito? Isinalin ito ni Abul Khair Tarason, Ustad Badiuzaman Salyaw, at ni Muhammad Amin Rodriguez. Nandoon sa Saudi Arabia, mga Pilipino ang nagsali nito. Tingnan natin kung anong salin nila. Kung sino ang mga apostolis ni Kristo. At alalahanin mo pa rin ang mga biyaya ko sa iyo, O Jesus, or Isa, noong nagpahayag ako sa iyo at inilagay ko sa mga puso ng Hawariyon, piling-piling mga tao, naggrupo ng mga matapat na tagasunod mo, na sila ay maniniwala sa kaisahan ng Allah at sa iyong pagiging propita, na sinasabi nila, naniniwala kami o aming Rab na tagapaglikha, at tumitistigo ka na kami ay sumusuko sa iyo at nagpapasa sa ilalim sa kautusan mo bilang mga Muslim. Grabe. Dito bilang mga Muslim. Ang mga disipulo ni Kristo ay mga Muslim. Tanong, si Jesucristo ba ay Muslim? Ha? Mabasa kaya? Sa English, baka naman Tagalog yan eh. Sa English tayo. Sa English tayo dahil Tagalog yun. Baka sabihin naman yung tagapanood sa FB at saka YouTube, Tagalog yun eh. Siyempre, campes. Dito tayo sa mga Amerikano, sa English. Titingnan natin, okay, sa English. Okay. Tingnan natin kung anong sabi dito sa English. When I, Allah, revealed to Al-Harawiyon, the disciples of Isa al-Masih, Jesus Christ, to believe in me and my messengers, they said, we believe and we bear witness that we are Muslims. Very clear man pala eh. Sinatawag dito sa Arabic, wa'id awhaytu ilal hawariyun. Sinatawag dito sa Quran. Ana aminu birasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Very clear man pala eh. Muslim pala. Ni Ana na, Muslimon. Kami, mga Muslim. Mga Muslim para ang mga disipulo ni Kristo. Sabi ng mga Romano Katoliko, hindi. Hindi Muslim. Sabi ng Romano Katoliko. Ha? Sabi ng Romano Katoliko, yung debate ko si Wendell. O Wendell, yung kadebate ko, hindi. Okay, sige. Basahin mo sa Biblia. Ng Romano Katoliko, ang disipulo ni Kristo. Basahin sa Biblia. Ha? Sa aming Quran, mabasa.
in our Quran, we can read the disciples of Jesus Christ, according to the Quran. Sabi ng Romano Katoliko, hindi. Okay, sige, basahin niyo. Huwag kang ugat-ugat dyan. Ha? Malaki ka agad ang liig eh. Kung basahin sa Biblia, kung Romano Katoliko ang disipulo. Ha? Sabi naman ng Sabadista, sabi ng mga Seventh-day Adventist, hindi Muslim ang disipulo ni Kristo. Ano sila? Sabadista. Basahin mo nga sa Sabadista rin. Sabi naman ng Iglesia ni Kristo, hindi mga Muslim. Ang mga disipulo ni Kristo, hindi mga Muslim. Sabi ng Iglesia ni Kristo, tanungin ko rin sila. Sige, basahin sa Biblia. Iglesia ni Kristo sila. O wala rin mabasa eh. So, hindi. Sabi ng mga born again rin, hindi. Born again? Sige, basahin mo. Mga born again yung yung disipulo ni Kristo, born again. Basahin. Ha? Wala rin. Ang tanong ngayon, malaking tanong, si Kristo po ba? Anong tanong ngayon? Si Kristo po ba? Ay Kristiyano? Ha? Mayroon nagsabi sa akin, Kristiyano daw si Kristo. Okay? Aywan ko kung saan niya napulot ng diksyonaryo. Nga, saan nakita niya napulot diksyonaryo nga si Kristo Kristiyano. Okay? Dito sa Quran, wala kang mabasa ng Kristiyano si Kristo eh. Actually, sa Biblia, walang Kristiyano. Nga si Kristo Kristiyano, wala. Sa Quran po kaya, si Kristo, Muslim? Basahin natin, baka sabihin na, baka isipin lang, gawa-gawa ko ito, ano? Basahin natin sa Quran. Basahin natin kung si Kristo po ba ay Muslim o hindi. Saan mabasa? Asan mabasa natin? 3, basahin natin. 384. Okay? Sinasabi dito, ipagbadya mo Muhammad, kami ay sumampalataya kay Allah at anumang ipinanaog sa amin at sa anumang ipinanaog kay Abraham, kay Ismael, kay Isaac, Jacob at Asbat, mga supling ni Jacob, at sa mga pinagkaloob kay Moses, kay Jesus, at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon, kami ay hindi nagbibigay sa kanila ng pagtanggi-tanggi sa bawat isa sa kanila. At sa Kanya, kay Allah, kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Very clear pala, pati si Kristo ay Muslim. Dito sa Quran, Muslim si Kristo. Ano sa Arabic? Paborito ko pa man itong Arabic eh. Palagi ko ito inuulit-ulit sa Arabic pa. Sinasabi dito, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Kaming lahat ay mga Muslim. Grabe. Si Kristo pala. At sila ni Abraham, sila ni Ismail, Isaac, Jacob, sinasabi nila na kami ay mga Muslim. Sabi nila, hindi. Sinungaling yan. Okay, sinungaling, hindi. Sige, buklatin naman natin ang Biblia. Buklatin naman natin ang Biblia. Nga sila si Abraham, Kristiyano. Si Jacob, Kristiyano. Si Jesus, Kristiyano. Si Maria, ay buklatin natin. Saan mabasa? Wala rin. Wala kang mabasa. Naku, kung naghahanap tayo ng katotohanan, mga kapatid, at sa dalawang aklat na ito, Quran at Biblia, bakit wala sa Biblia? Ay nandito sa Quran. So sapat na sabihin namin, mas una ang Islam. Kasi wala kayong katibayan eh. Para bang sabihin mo nga, akin itong sakyanan. Sabihin mo sa pulis, akin ito. Sabihin ko rin akin. Lalapit ako sa pulis, sir, ay babasa ako, tingnan mo yung istimara ko, sir, O, tingnan mo yung ko, akin na mayari ito ID, akin ito. Mananalo siya. Kung ang Kristiyano sabi niya, hindi. Hanggang hindi lang sila. Tatanungin, saan mabasa? Kristiyano si Jacob, Kristiyano ang mga disipulo. Saan? Pati nga si Judas sinisiko nila, hindi daw Kristiyano si Judas. Baka si Judas, sabihin nila, Muslim yun. Kasi nag-trader si Judas
Sa Biblia, nag-traitor si Judas. Baka sabihin lang niya, si Judas lang ang Muslim kasi traitor. Pero hindi naman siguro lahat traitor mga Muslim. At sa bagay, si Judas siguro may balbas. Alhamdulillah. Oh. May balbas pag mga traitor sa pelikula, pag may balbas ka, traitor ka kontrabida ka. Okay? So, ang akin dito mga kaibigan, mga kapatid, ay talaga, nagsasalita lang ako kung ano ang tama at totoo. Dahil tayo, nagmamahal tayo sa paraiso. At nagmamahal tayo kay Jesucristo. Lahat naman tayo bilang Christian at Muslim. Nanampalataya tayo at nagmamahal tayo ni Kristo. Paano ngayon? Ang tinuturo pala ni Kristo at ang tinuturo ng mga disipulo, hindi pala Christianity. Hindi pala Romano Katoliko. Nako, ang sarap nito, no? Makipagdebate ako. Diyan, uuwi ako sa Pilipinas ngayong April, 2015 sa Pilipinas. Sana matutuloy yun ang mga debate ni Pastor Luciñara at si Vice Mayor Woodrow sa Makiling sa Dumaguete City. Vice Mayor, kadati ko itong kadebate. At mayroon tayong usapan na pag-uwi ko, didibatihan naman natin, si Jesucristo po ba ay napako o hindi? Okay? So, Mayor, Vice Mayor Woodrow Makiling sa Dumaguete City. Pinapaabot po ito na handa po ako. Magdebate tayo, gasto ko po, ako magasto sa lahat ng pagharap natin. So, ito ang aking sinasasabi, nagpapatunay po ako nga ang Christianity hindi po dala-dala ni Kristo. Ang Christianity ay hindi po dala-dala ng mga apostolis ni Kristo, kundi ito'y lumabas na 2nd century, 1st century, 5th century po. At ang Romano Katoliko, hindi po ito relihiyon ni Jesucristo. Okay? So, maraming salamat. Kung may magtatanong dito, mayroon po tayong mga regalo. Ito, may mga t-shirt pa tayo.